Another day, another J. Fern's wife story. Magpapaligo nga ako ng manok at itong washout intense ang gagamitin ko. 2 sachet ang nilagay ko sa tumbler na 4 gallons ang lamang tubig. Magandang gamitin ang washout intense sa pagpapaligo ng mga manok dahil mabisa itong pangtanggal ng kuto, hanip at red mites. Meron din itong eucalyptus na insect repellent na nakakapagtaboy ng mga insekto para hindi dumapo sa mga manok kapag sila'y tulog. Una ko ang pinaliguan itong broodcock namin dahil matagal na itong hindi napapaliguan. Sunod ko namang pinaliguan yung mga inahin namin na kawawalay lang sa sisiw na nakalagay sa battery cage. Wala na ngayong nakaalpas na broodhen dito sa likod namin dahil yung mga sisiw dito sa likod ay inalpasan na ni Jayfern. Hinahabol yung mga sisiw ng mga inahin kaya nilagay muna sa battery cage ang lahat ng mga broodhen. Tama na muna ang pagpapalimlim namin sa mga inahin dahil madami na ang late born ang na-produce namin. Yung 7 times winner broodcock na lang ang pinapambaba ngayon ni Jayfern. Nasa battery cage ang mga inahin at kinokolekta lang namin ang mga itlog at nilalagay sa chiller. Sa incubator na lang namin isasalang ang mga itlog nila. 5 inahin na lang ang nalimlim ngayon at papisain na nga din ang iba. Malapit na ang tag-ulan kaya tumigil na kami sa pagpapalimlim dahil mahirap mag-alaga ng sisiw kapag tag-ulan. Dito ko sa harap ng bahay binilad ang mga pinaliguan kong manok. 4 na scratch pen lang ang available kaya 4 na manok muna ang pinaliguan ko. Pag natuyo na yan, saka ulit ako magpapaligo ng manok. Dahil tiktik ang init ngayon, bandang tanghali ay tuyo na rin yang mga yan. Maagang pumunta si Jayfern sa farm kaya ako lang ang nagpaligo ng manok. Bago magtanghalian ay umuwi si Jayfern at pagpunta niya sa likod nakita niya ang mga sisiw laging nag-aawayan. Itong mga maliliit na sisiw wala pang 1 buwan pero matatapang na kaya ang ginawa ni Jayfern inalpasan niya lahat. Mukhang gusto nga nilang alpas kaya ayan hindi na sila nag-awayan. Kapag meron mang namamalo ay nakakatakbo na agad ang sisiw. Maganda raw na alpasan na dito para pag inalpasan sa range area ay hindi daw manimbago sabi ni Jayfern. Wala pang 1 buwan ang mga sisiw na to kaya baka makaalpas sa bakod namin. Kaya lalagyan daw ni Jayfern ng screen ang bakod para hindi makalusot ang mga sisiw. Nakakatuwa sila nung inalpasan, tahimik na sila, hindi nag-aawayan. Dahil nung nasa brooder pa yan, laging nagpapaluan, ang ginagawa ko lang, tinatakluban ko para madilim para hindi sila mag-away. Kaya lang, mainit, hindi pwede yon kaya inalpasan na lang. Gusto pala alpas. Isa nasugatan na sa liig kaya nisprayan kong quick heal. Nilagyan ni Jayfern ng screen para hindi sila din makalusot. Para hindi nakawala. Hindi nakakalpas papunta sa kalit. Madami nga kaming mga plastic screen na tinanggal sa dating fly pen. Itinabi lang namin at yan ngayon magagamit na dito sa bakod. Tanghaling tapat, kainitan, ayan naglalagay ng screen si Jayfern dito sa bakod. Delikado kasi pag nakaalpas dyan ang mga sisiw, mahirap hulihin. At baka hindi namin mamalayan ay mawala na lang sayang. Itinali lang ng cable tie ni Jayfern sa bakod namin ang screen at yan nung nalagyan ay hindi na nga nakalusot ang mga sisiw. Pagkatapos namin kumain ay kinuha na ni Jayfern ang broodcock namin at tuyo na at itinali na dito sa likod. Maganda talaga ang washout shampoo dahil sobrang kintab ng balahibo ng manok namin. Sobrang dulas din ng balahibo at mabango pa. Napreskohan na ang broodcock namin kaya ayan hindi na siya nagkakakaykay sa buhangin. Mamayang hapon ay tuturukan ko sila ng vitamin B complex at pupurgahin na rin. Pinaliguan ko na rin yung 3 pang broodhen na natira sa battery cage. Naiwan dyan yung white broodhen dahil hindi pa siya tuyo kanina. Mainit pa rin at matutuyo na rin yan maya-maya. Tuturukan ko din sila mamaya ng B-complex vitamins at pupurgahin. Bandang 2:00 ay inalpasan na rin pala ni Jayfern yung mga nasa multi-purpose pen na cockerels para masanay na nga silang alpas at pag dinala dun sa range area ay hindi manibago. Yung mga sisiw na month-old na nasa multi-purpose pen ay hindi pa rin inalpasan ni Jayfern ngayon. Bukas na lang daw ng umaga namin na alpasan para mabantayan. Nagliliparan kasi pag sobrang dami na nilang alpas. Karamihan sa inalpasan namin ay puro lalaki. Yung mga baby pullets na nasa brooder ay ililipat namin sa multi-purpose pen para mas maluwag ang kanilang ginagalawan. At yung mga naunang baby pullets ay nasa fly pen lahat.
Yung mga nasa folding namang mga sisiw ay ililipat na namin sa brooder. Pagkatapos kong ang maligo ay bumaba ako, hindi pa ako nakakapagsuklay. Nag-video ako dahil nakita kong inalpasan nga ni Jayfern ang mga cockerels. Nagulat na lang ako, biglang lumipad ang isang cockerel at dumapo sa ulo ko. Sabi ni Jayfern, tanggalin ko daw at baka ako'y iputan. Ito naman yung ginamot ko kaninang umaga. Pagdating ng hapon ay masigla na siya, hindi na siguro nilalagnat. May paracetamol kasi yung amoxicillin na pinainom ko sa kanya at hindi na rin nakapikit yung isa niyang mata. Itutuloy ko lang ang gamutan niya hanggang 5 araw. Maganda na rin kumain ang sisiw. Ibig sabihin niyan ay tamang gamot ang binigay ko sa kanya at kailangan lang ituloy hanggang gumaling. Kinahaponan nga, pagkatapos kong magpatuka, ay tuturukan ko na ng vitamins ang mga pinaliguan kong manok. Halatang pagod na ang person dahil mag-isa ulit akong nagpakain ng mga manok dahil si Jayfern ay bumalik ulit sa farm. Kaya ako din ang magtuturok ng vitamin B complex at magpupurga sa mga manok na pinaliguan ko kanina. 0.5 ml nga ang ibibigay kong Thiabex sa mga manok. Magandang ibigay ang Thiabex XS sa ating mga broodcock at broodhen dahil nakaka-enhance ito ng reproductive performance ng ating mga materyales. Ang Thiabex XS ay merong vitamin B1, 2, 3, B12, calcium at iron. Gawa ito ng Lakpwe Drug Incorporated. Alagang tunay, laking LDI. Pagkatapos kong turukan ay pupurgahin ko naman ng Vermex 4. Ang Vermex 4 ay magandang pamurga dahil mabisa ito sa lahat ng klaseng bulate. Natatanggal nito ang mga tapeworms, roundworms at gapeworms sa mga manok. Ang Vermex 4 ay pwedeng ibigay sa mga manok kahit walang fasting. Meron itong niclosamide, levamisole, albendazole at praziquantel kaya mabisa ito sa lahat ng klase ng mga bulate. Grabing ingay ng mga sisiw. Dahil madilim na nga, sobrang ingay na ng mga sisiw dahil hindi nila alam kung saan sila maghahaponan. Yung mga cockerels ay magkakasamang humapon sa ibabaw ng scratch pen. Yung maliliit pang sisiw ang nahirapan akong ipunin dahil hiwa-hiwalay sila. Nilagay ko muna sila lahat sa brooder at maya-maya ay ilalagay ko sila sa kahon. Shoutout nga po pala kay Love Forges Factor na taga Roas Oriental, Mindoro. Pero nag-comment ulit siya, taga dito lang pala siya sa likod ng bahay namin. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!